Nakita ninyo mga kababayan? Kaya ako po, kung ako lang ang tatanungin, para lalo na na magwala si Sara at saka si Digong. Maganda pag nagwawala po si Sara saka si Digong para lalo pong tutun up yung mga mamamayan. Mas mabuti po na si Martin Romualdez ang i-appoint ng ating Pangulo na Vice President. Ikaw ang Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sabi dito mga kababayan sa balita ng Manila Standard, House vows to protect President versus any threat. So napakaganda po na manifestation of support ang ipinakita ng Congress sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa tingin ko mga kababayan, halimbawa matuluyan, halimbawa man lang po, pero I wish matuluyan. Halimbawa matuluyan mga kababayan, matanggal si Sara Duterte, ma-impeach at ma-convict finally sa Senado. Na sa tingin ko mga kababayan, pag na-impeach si Sara, eventually iko-convict siya sa Senado ng mga senador kasi unang-una para sa interes din ng mga senador po. Pwedeng galing sa kanila ang papalit kay Sara Duterte bilang Vice President or sa Congress. Pwedeng si Speaker Martin Romualdez. Diba? So, pinakabagay mga kababayan na pag na-impeach si Sara, ang maging vice presidenting i-appoint ng ating Pangulo, si Martin Romualdez. Tama po? But before natin pag-usapan ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan itong ating kwento at pag-usapan natin. So sabi dyan, House vows to protect President versus any threat. Yan po yung magpinsan. Ito yung manifesto of support mga kababayan na ibinigay ng House leadership sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi ko, pag natuloy yung impeachment at na-convict si Sara Duterte, ang pinakang maganda mga kababayan na i-appoint ng ating Pangulo, hindi ko man pinapangunahan po sa pananaw ko lang po mga kababayan, ang pinakamagandang maging vice presidente, si Martin Romualdez. Kasi siya naman po ang knight in shining armor ng ating Pangulo. Siya naman talaga ang palaging kasama. Siya ang laging katulong mga kababayan ng ating Pangulo sa pag-iikot sa buong Pilipinas para mapaglingkuran yung ating mga kababayan na dapat sana yun ang
ginagampanan sana ni Sara Duterte noong sila ka-unity pa. Pero hindi man yun po ginawa ni Sara Duterte. Nag-isip kaagad sila ng sangkagitna. Ang naging agenda po ni Sara, patalsikin mga kababayan si Martin through yung best friend niyang si GMA. At nang matunugan mga kababayan ni Martin, dinimot si GMA po bilang Senior Deputy Speaker, nagalit si Sara. Tinawag na tambaluslo si Martin. Doon nagsimula po yung away. Ang sumunod na po yung pagtanggal ng confidential funds. Nalalong nagwala si Sara kasi yon pong confidential fund, ang intention talaga po noon in aid of presidential election. Na-gets ninyo ba mga kababayan? Iyon ang pinagugutan po ng grabing matinding galit ni Sara. Kaya inaway niya si Martin Romualdez. Kahit si Digong po, galit na galit kay Martin Romualdez. Laging si Martin ang bukang bibig dahil niya sa pag-ambisyon ni Martin na magpresidente, na ang katotohanan mga kababayan, ang may ambisyon na magpresidente si Sara. Gusto nga nila mga kababayan ng shortcut, ayaw nang tatapusin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siguro mga kababayan, pumayag siya na mag-Vice President. Yun pala ang intensyon, itulad kay Erap. Nakita ninyo mga kababayan? Kaya ako po, kung ako lang ang tatanungin, para lalo na magwala si Sara at saka si Digong. Maganda pag nagwawala po si Sara saka si Digong para lalo pong tutun up yung mga mamamayan. Mas mabuti po na si Martin Romualdez ang i-appoint ng ating Pangulo na Vice President. Ikaw iyon naman talaga po ang pinakang maganda na setup. Anyway, very qualified po si Martin Romualdez. Kasi po, hindi man po applicable dito yung rule of succession. Pinaliwanag po yan ni Chis Escudero. Ang rule of succession niya mangyayari pag nawala yung presidente at vice-presidenteng sabay. Pero dito, pag natanggal ang vice-presidente through impeachment, hindi yun applicable. The president will appoint from members of the Senate, from Congress, both Senate and House of Representatives. Lahat ng senador qualified po. Basta 40 years above. Sa mga congressmen, sabi ni Chis Escudero, hindi lahat kwalipikado. Dapat 40 years old. Tamang-tama si Martin. Bata pa si Martin mga kababayan. And above 40 years old na mga kababayan si Martin Romualdez. At pinsan ng ating Pangulo. At siya naman talaga po ang laging katulong ng ating Pangulo. Hindi lang sa pagpasa ng mga mahalagang batas na kailangan ng ating Pangulo sa pagsulong ng bagong Pilipinas, kundi mga kababayan, pati sa pagserbisyo sa ating mga mamamayan. At pinakang qualified si Martin to be the successor of the President. At si Martin, hindi banta sa ating Pangulo kasi magpinsan sila po. Sabi naman ng mga critics, para niyang masyado ng gahaman. Paano naging gahaman po? Ang dapat tingnan dito po, ano yung pakinabang ng ating mga mamamayang Pilipino? Kaysa hindi magpinsan, tulad ni Sara Duterte, hindi man pinsan ng ating Pangulo, ka-unity nga, pero inaway man lang yung ating Pangulo. Sayang lang ng pasweldo. Di ba po? Tapos, unang-una, sa kanila nga po sa Davao, huwag tayong nakikinig sa kanila. Pwede yung magkapatid, pwede yung mag-ama, mayor, vice mayor. Walang problema pag sa kanila. Gusto nga ni Sara, lahat ng Duterte tumakbo sabay-sabay pagka-senador. Tapos, gusto ng mga DDS, presidente si Sara, vice president si Digong. O diba? Bakit pwede sa kanila ang ganon na mag-ama, magkapatid, pero hindi pwede sa Marcos Romualdez na magpinsan man lang? Tama po? O ngayon, ano yung laman ng manifesto? Kasi hindi pa natin ito napag-uusapan. O ito po yung manifesto. House of Representatives led by Speaker Martin Romualdez declared its full support for President Ferdinand Marcos Jr. as symbol of the nation's sovereignty and vowed to use
the extent of its mandate to thwart any attempts to destabilize the government. The declaration was made through a manifesto of support which some 200 lawmakers presented to President Marcos on Wednesday night during a Christmas fellowship at Malacanang. So sabi po sa manifesto, the Philippine Constitution entrusts us with the solemn duty to protect the nation from threats, both internal and external, that seek to undermine our independence, security, and democracy. Ano ang ibig sabihin po ng internal, external? Ang internal po na threat yung galing po sa mga Duterte. Kasi sila man lang po ang nagdi-destabilize ng ating gobyerno. Kasi gustong-gusto na nila na ipalit si Sara. Tama po? Ini man nila po yun tinatago. Lantaran na sinasabi nila. Kasi ang akusasyon nila, yung ating Pangulo daw, bangag. May adik tayong Pangulo, bangag. Nawala man pong katotohanan kasi during the election, nagpa-drug test po yung ating Pangulo, negative man. Tama ba? O ngayon, yung external threat, ano itong external threat? Wala man pong ibang external threat, kundi yung kaalyadong bansa ng mga Duterte, yung China po. Kaya nga po, si La Union Congressman Paulo Ortega, sa press con kahapon, may mga sinasabi siya na mga pagdududa. O ito yung sinasabi niya, Representative Ortega sa pambubuli ng China, parang may pattern. Sabi niya, minsan parang may pattern, nakapagtataka din minsan, na parang may konting iringan, saka kaguluhan dito sa lupa, pero sa dagat mayroon din. Binubuli din ng mga nananakop yung ating mga Coast Guard, tsaka na mangingisda doon. Saad ni La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega. Sabi niya, ang hirap naman po mag-assume, pero parang based po sa mga nakikita ko, parang ganon na nga po yung dating. Parang may synchronization. So ang ibig sabihin po ni Ortega, kasabay ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea, dito naman sa lupa, referring to the political destabilization, na alam na ninyo kung sino yung nagdi-destabilize, yung gustong mamugot, yung nagbanta, mga kababayan, sa buhay ng ating Pangulo, kay First Lady Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. Malinaw po yon. Para niyang may synchronization. Madaling sabi, itong nangyayari sa politika, may udyok ang China. Yon ang lumalabas kung babasahin natin ang mga sinasabi po ni Paulo Ortega, Congressman Paulo Ortega. So, ito ang pinaghugutan, mga kababayan, kung bakit nagmanifesto yung ating mga congressmen sa panguna po ni Speaker Martin Romualdez. Yan ang sabi niya, both internal and external, that seek to undermine our independence, security, and democracy. Recognizing the significant challenges facing the President and his administration, we unite in declaring our firm support for the President and his vision for a bagong Pilipinas, sabi po sa manifesto. Ito pong vision ng bagong Pilipinas, ayaw man ito ni Sara Duterte. Kahit nga po yung pagkanta ng hymn ng bagong Pilipinas, ayaw niyang awitin. Ayaw niyang sumunod doon sa memorandum, yung executive order ng ating Pangulo, requiring all government agencies na i-recite po yung panunumpa at saka awitin yung bagong Pilipinas hymn. Ayaw niya. You see? So tama lang, mga kababayan, na pag na-impeach siya dahil po sa mga kinasangkutan niyang problema sa paggamit ng confidential funds, si Martin Romualdez ang umupo bilang Vice Presidente. Sabi dyan, the manifesto came amid a conditional threat made by Vice President Sara Duterte on the life of Mr. Marcos, as well as her camp's call for people to mobilize against the administration. The document was signed by Romualdez, Senior Deputy Speaker
Aurelio Gonzales Jr., Majority Leader Manuel Jose Dalipe Agusan del Sur, del Norte Representative Jose Aquino II, Lakas Christian Muslim Democrat CMD Secretary General, Camarines Sur Representative Luis Raymond Villapuerte, National Unity Party NUP President Rizal Representative Michael Jan Duabit, NPC President Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, Nacionalista Party Stalwart San Jose del Monte Representative Florida Rubes, Partido Federal ng Pilipinas Member Enabotas Representative Tobias Janco, Partido Naboteño President. Si Martin Romualdez kasi po, just like the President, is a unifying leader. Makita ninyo, ngayon lang ganito ka-solid ang ating Congress. Napakabilis po yung pagpasa ng mga batas na kailangan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. He is a very good leader, just like our President Bongbong Marcos. Tapos si Martin Romualdez po ang best successor. Tamang-tama po, pag umupo bilang Vice Presidente si Martin, a heartbeat na lang siya mga kababayan sa pagiging presidente. Nagets ninyo mga kababayan? So sabi sa manifesto, the Constitution vests executive power in the President, making him the embodiment of the people's will in the nation's unity. Any threat against the President is a threat against the Republic. We shall remain vigilant and resolute in ensuring his safety and stability of his administration. Kasi napakasama po na yung Vice Presidente openly pagbantaan ang buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, his wife, at saka yung Speaker of the House. Nakakahiya at talagang nakakatakot. Kaya nga po, sabi ng ating Pangulo, after that pagbabanta, ito anya ay aking papalagan. O ngayon, kung nagtataka kayo kung bakit yung ating Pangulo ayaw ipa-impeach si Inday, si Sara, ako po ang reading ko. Kaya dumidistansya yung ating Pangulong Bongbong para naman hindi siya maakusa na siya mismo yung nag-initiate ng impeachment laban sa kanyang Vice Presidente. Kasi yun po ang akusasyon ng kampo ng Duterte na sa katotohanan po, hindi man talaga po totoo. Kasi ang nag-initiate ng impeachment po, mga kalaban din ng ating Pangulo. The Makabayan Black, Akbayan at Makabayan Black, hindi man po yan kaalyado ng ating Pangulo. Pero kung hindi magsasalita yung ating Pangulo laban sa impeachment, laban kay Inday, yun po ang magiging basa. Yun ang magiging paniwala. O ngayon, nagsalita yung ating Presidente. Wala silang magamit na propaganda laban sa ating Pangulo. Pero tuloy ang impeachment po. Bakit tuloy ang impeachment? Kasi kailangan pong i-process yun po ng Congress. Kahit ayaw ng Pangulo, may mandato yung Congress to act on it at it is filed. So sabi rito po, the Constitution anya enshrines the principles of democracy, justice, in the rule of law. We categorically condemn any attempts to destabilize the government or subvert the administration's programs aimed at advancing national progress. As mandated by the Constitution, we commit to mobilizing all legislative resources to safeguard the Republic against threats to its independence, security, and peace. We will support initiatives that strengthen national defense, public order, and social stability. The manifesto likewise underscored the significance of legislative unity for the nation's welfare, as well as the House commitment to ensure that the President's mandate is fulfilled. Sabi po sa manifesto, we recognize the unity among branches of government is critical to achieving national goals. Guided by the constitutional principles, we will work in partnership with the President to pass laws that address the most pressing concerns of our people. So sabi sa balita, as this developed niya, House Deputy Majority Leader and La Union Representative Paulo Ortega V clarified the fellowship at the palace was not in any way connected to the two impeachment complaints filed against the Vice President.
Hindi man talaga po konektado kasi unang-una, yung posisyon ng ating gobyerno, huwag nang i-impeach si Sara. Kaya kung i-impeach pa rin si Sara po, malinis ang kamay ng ating Pangulo. Nagins na ninyo, pag natanggal si Sara bilang Vice Presidente, buwelo yung ating Pangulo kung sino yung kanyang ipapalit as Vice President. Pwedeng si Martin Romualdez, pwedeng isa sa mga senador. Or kung hindi si Martin Romualdez, maybe some members, siyempre kalyado ng ating Pangulo, na congressman, na iko-concord naman po, siyempre pag-uusapan na yan. Kung congressman siya or senador, pag-uusapan na para madali na lang yung butuhan. Ganun lang yan po. Tulad ng nangyari kay Gingguna, senador di ba yun? Naging presidente. Ay, vice president pala po. After na mag-resign si Erap, to make over si GMA. Nag-appoint si GMA ng kanyang vice president. Si Gingguna na nga po yung naging vice president. Gets na ninyo pa, mga kababayan, kung bakit yung ating Pangulo kontra sa impeachment. Kontra siya sa impeachment. Pero malamang tuloy ang impeachment. Para lang mawala yung kalituhan, lalo yung Iglesia ni Cristo. Sasabayan daw ng iba pang sikta, sasabayan yung rally supporting the position of the president na ayaw nila na may mangyaring kaguluhan mula sa alinmang grupo ng mga Duterte at grupo ng mga Marcos. Maganda naman po ang adhikain ng rally. O ngayon, ang inaabangan ng mainstream media, yung third impeachment complaint na pwedeng i-file ngayon or sa Monday po next week. Kasi po, talagang ka-impeach po. Hindi lang po hindi lang po yung confidential funds ang sinalamang ka. O ito yung balita ngayon. Pati po yung disaster fund. OBP failed to track beneficiaries of the disaster aid, sabi po ng COA. Report po ito ng One News. Malamang, mga kababayan, dumami pa ang chicheria. Yung chicheria sa resibo. Mga counterpart, mga kababayan ni Mary Grace Piatos. Ano yan, Mr. Maravillas na picture? Ayan, photo from Facebook page of Office of the Vice President's Davao Satellite Office posted on October 8, 2024 shows school children in Cagayan de Oro receiving pansarap buns as part of the OBP's welfare programs. Pero sabi ng COA, the Office of the Vice President failed to track beneficiaries and identify the disasters targeted by its welfare distribution programs amounting to over 176 million in 2023. Sabi ng COA sa kanilang latest audit report. So yung hiwaga, mga kababayan, lalo naging malalim yung hiwaga. Hindi lang yung confidential funds, pati yung disaster funds ni Sara, questionable na rin. Hindi matrack yung mga beneficiaries, baka mga chichirya rin tulad ni Mary Grace Piatos, na sabi ng PSA, hindi nila matagpuan. Nagbigay ng reward 1 million para sa ikakahanap para lang matagpuan itong si Mary Grace Piatos. Sige, hanap. Wala man talaga pala. Kinonfirm po ng Philippine Statistics Authority. Mas malaki po yung confidential funds na iniimbestigahan po, yung 125 million. Ito 176. Mas malaki. So sabi diyan, this meant that state auditors could not confirm whether the distributions ever took place. Baka daw wala mang distribution na ginawa pero may gastos. Mas tumindi po yung anomalya. Nalagang dapat pong ma-impeach si Sara. Kasi sabi nga natin, pag hindi siya kinonvict ng Senado, ang ibig sabihin, kinukonsinti ng Senado ang ganitong uri ng pagsalamangka.
O diba? Isusumpa sila. Kaya kayo mga senador, tandaan ninyo, bumoto kayo ng tama. Pag inakwit ninyo si Sara, mananagot kayo sa ating mga mamamayang Filipino. Siguradong hindi namin kayo iboboto. So sabi rito sa balita, various deficiencies in the distribution of welfare goods were observed due to gaps in the existing guidelines and procedures in control measures, which is not strictly in accordance with Section 123 and 124 of Presidential Decree 1445. Thus, the validity in occurrence of the distributions of welfare goods could not be ascertained. Rimati po, sumingaw po yung anomalya. COA said the OBP failed to support 5 welfare distributions from October 5 to December 29 with complete documentation. The OBP distributed over 64.4 million worth of pansarap buns for public schools, rice for disaster relief, and various year-end food packs during the period. Kaya tama po na, tinapyasan yung budget ni Sara kasi kung ako nga po ang congressman, ang proposal ko po, zero budget. Piso lang ang dapat na, ang dapat na budget ni Sara kasi hindi man niya maipaliwanag kung paano ginastos. Ba't mo bibigyan ng budget ang isang opisyal na ganon ang ugali? Pagkatapos, pag tinanong, nagagalit, nagawawala. So, tama lang na ma-impeach siya, mga kababayan, at wag nang bigyang karapatan, i-disqualify, perpetual disqualification from holding any public office. Hindi siya nababagay, mga kababayan. Kung gusto niyang magwaldas ng pera, dapat pera niya, pribadong tao na lang siya, para walang magtatanong kung paano niya ginastos ang pera kasi pera niya, hindi pera from the taxes of the Filipino people. Tama po? So sabi dito sa balita, furthermore, COA also flagged how the OBP had underspent the allotted budget for its livelihood program, Magnegosyo Taday, for which only 600,000 of the 150 million was used as of December 31, 2023 due to the unforeseen difficulties in the implementation of the program. Hindi nila ginastos yun kasi mahirapan niya ito, yung documentation nito. Under MTD, undeserved individuals, groups, and communities are given cash grants to start their own livelihood. Madali matrace kasi po. O ngayon, kung si Sara Duterte hindi maintindihan kung paano pinamigay yung mga disaster aids, kami po, kahit pribado kami, well-documented mga kababayan, ang aming magiging distribution sa Sunday ng mga chichirya. Namili kami ni Mrs. ng chichirya po, kaya lang, nagkaubusan ng piatos, konti na lang yung piatos doon sa SM, kaya oishi na lang po. May gift-giving po kami. Yung donor kasi namin, mga kababayan, galing sa Amerika, Illinois, si Madam Anita Macrial, nagpadala ng 35,300 cash, 35,300 pesos cash para sa relief ng mga nasalanta ng Christine at Pipito dito sa amin sa Bicol. Maraming salamat po, Madam. O ngayon, may feeding po kami para sa mga bata. Dati, namimigay kami po ng 500 pesos cash doon sa mga nasalanta. Pero ngayon, magpapakain din kami sa mga bata naman po. Feeding and gift giving. Plus, mamimigay kami ng konting pera, 50 pesos cash. Kasi mga bata naman po ito. Masaya na sila sa ganitong feeding and gift giving. So, naggrocery kami mga kababayan. And binidyoan ko para for transparency. Hindi tayo maakyos na tulad ng pagkawala ng confidential funds. Di ba pa? Ito siya. Ipakita ko po sa inyo yung pamamamlinggi namin. Mamimili kami ng pamili-mili namin. Mamimili po kami ng pangregalo para sa mga bata. Magkakaroon po kami ng feeding. Ang pang-feeding namin po, Jollibee spaghetti. Tapos, mamimigay kami ng, may gift-giving kami po. Mamimili kami ng
mga gift packs. Dito po kami sa SM ng Legazpi. Ito mga packs ng piatos. Ito, mamimili kami ng pang regalo. Walang piatos diyan. Wala po. Pero, uisi, kasama na yon. So, 100 yan po. Idodocument natin. Ito po, nasa SM kami. Ayan, 100 ang bibili namin para po sa aming gift giving, mga kababayan. 100 pieces yan, kasi 100 beneficiaries po. Ayan, nangunguha na po ng magkano yung isa dito? 100 kada isa. Tapos other than that po, may 50 pesos pa kaming ibibigay sa kada bata. Age 5 to 12 years old yung aming beneficiary. Para ito sa mga nasalanta, mga kababayan, ng bagyong si Christine at saka... Tapos ito na ba? Hello? Hello, is this Mrs. Calimero Francisco? Yes po. This is from MSC. We would like to confirm your order box Air mattress worth 75,000 pesos. Okay po, thank you. 75,000 pesos? It's a prank! Akala mo 75,000? No. Dito ay 6,995 pesos lang. Diba? Akala mo Ayan na siya. Ilan na ba yan? 15 pa lang. Ayan. So, 100 pieces po ang aming bibiliin. Tapos, kuwan po, Jollibee. Jollibee spaghetti for 100 kids mula sa mga mahihirap na families. Kanina, galing kami ni Mrs. sa Jollibee. Nakapagpapos na kami. Mula ito mga kababayan, doon sa aming donor from America, si Ma'am Anita, nag-donate po ng 35,300 pesos po. So yun gagamitin namin po para pambili ng mga pambili ng pagkain sa Jollibee. Kaya itong gift. Ito po, nakapag-order na po kami amounting to 18,240. Pero pinasobrahan na namin 120 Chicken Joy at 120 Sunkist yung aming binili. Kasi siyempre, yung mga tutulong din po sa tutulong sa amin, yung mga BHW po galing sa barangay, siyempre, alangan man hindi namin po pakainin. So, kasama na namin yon sa iti-feeding, yung mga tutulong sa amin sa barangay. So, yung feeding namin mga kababayan, sa Sunday po, 1 o'clock in the afternoon, sabihin na lang po namin sa inyo kung anong barangay. Pero naka-coordinate na po kami sa barangay. Kanina din, nilakad namin ni Mrs. Yan, binibilang. Kaya kulang pa siguro. Ayan, kompleto na. Yan, 100 pieces na yan. Ay, 60 pa lang. 60 pieces pa lang mga kababayan. Marami tayong mapapasaya sa chichiria. Magagalit na naman ito yung mga DDS. Parang ganyan nananadya si Mr. Maravillas. Bakit may chichiria? Wala man piatos dito. May OAC po. OAC nga po. Pero halo-halo siya. So siguradong tuwang-tuwa nito yung ating mga beneficiaries mula sa barangay. Hindi ko nakita yung piatos. Nasa likod ko lang pala. Ngayong linggo po. Namakyaw kami ng chichiria dito sa SM. Magkasya pa kaya yan sa kotse ko? Tamaday na kasi ng maayos. Ayosin na lang ng maayos. Ikarga na lang maayos. O ayan na, mga kababayan, ilang cart yan? Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 10,000 pesos. Pero yung total amount ng feeding namin, 34,000 plus, may receiver man po. At ibibigay namin yon doon sa ipapadala ko doon sa donor, si Madam Anita Macrial ng Illinois, USA.
Yan, binibidyo natin ito, hindi para magyabang, para po sa transparency. Hindi matulad po sa sa confidential funds. Dapat alam ng taong bayan kung saan na pupunta yung donation na pinagkatiwala po sa amin. Di ba? Mahirap nang matulad sa confidential fund. Napatawa yung mga taga-SM nang marinig yung confidential funds. Baka matulad So yan po, mga kababayan, sa Sunday yan, ibibideo ko po for transparency. Ayos pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.